Samantala, sa patuloy na operasyon kontra Abu Sayyaf, bantay sarado po ngayon ng mga sundalo ang karagatan na bahagi ng Sulu. Yan ay para tiyaking hindi makakatakas ang mga miyembro ng grupo. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, bukod nga sa ground troops ay nakalatag na rin ng naval blockade para tiyaking hindi makakalabas sa karagatan ng Sulu ang mga tinutugis na Abu Sayyaf dito. Kagabi ay nagsagawa na naman ng shelling ang army, pinatakan ng bala, ang bala ng kanyon, ang ilang area sa Patikul kung saan merong sighting sa Abu Sayyaf dito sa Sulu. Hindi pa rin nagkakaengkwentro muli ang militar at mga bandido. Indikasyon na nahihirapan ng armed forces na matumbok ang eksaktong posisyon ng Abu Sayyaf. Isang linggo na ang lumipas mula nang mapatay ang 15 sundalo sa engkwentro sa Abu Sayyaf, pero hanggang ngayon wala pa ring major encounter na nangyayari. Bukod sa operasyon sa kabundukan, matinding pagbabantay din ang ginagawa ng Navy at Marines sa karagatan ng Sulu. Nakalatag ang naval blockade para masigurong hindi makakatakas ang Abu Sayyaf papunta sa mga kalapit na probinsya gaya ng Basilan at Tawi-Tawi. Hinahabol at iniinspeksyon ng Navy at Marines ang mga kahinahinalang sasakyang pandagat na pumapasok at lumalabas sa Sulu. Mahigit 2,000 pamilya naman ang lumikas na dahil sa ongoing military operation. Karamihan sa kanila ay mga home-based evacuees, ibig sabihin mga nakikitirapan samantala sa kanilang mga kamag-anak. At yan ang latest mula rito sa Hulo Sulu. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion.